Okay, game. Chapter 3, Part 2. Okay, araw-araw naman tayo nagkaklase kaya hindi makakalimutan. Hirapan ako. Okay, so Chapter 3, Semiconductor PN Junction Diode, Continuation, Diode Circuits, and LED. Okay, dito lang tayo sa diode circuits. So, series diode configurations with DC inputs. Instead na basahin ko yan, tatagalogin ko na lang yan mamaya. Okay? Diretso tayo sa problem. So, example number 1. For the series diode configurations, determine BD, diode voltage, BR, voltage across resistor, and ID, diode current. Okay. Pasok. 2.2K 8 volts. Parang kahapon to. 2.2K 8 volts. Okay, and then meron diode. Okay? Pagka may nakalagay na silicon, nakalagay ganyan C, ibig sabihin second approximations yung gagamitin. Diba tatlo yung approximations natin? Or model. Okay? Another term for model is approximations. Tatlo yun. Yung pinakasakto o pinakatama sa lahat, yun yung piecewise linear model. And then medyo tama, simplified model number 2. And then pinakasimple at tama lang. No? Baga yung term sa kanya tama, medyo tama, pinakatama. Ayun. Number 2, ang gagamitin natin. Okay? C, silicon. Ibig sabihin silicon yung diode. No? Also simplified. Simplified model. Okay. Anyway, na-experience niya kahapon. Anong gagawin natin? Alamin muna natin kung anong condition ng diode, kung forward ba o reverse. So, mag-drawing ako. No? Ito yung diode. Okay? Ito yung positive, negative. Pag nilagyan mo yan ng bias, na pag ganyan, okay? Yung positive ng source ay nasa positive ng diode, ibig sabihin, forward yan. Okay? Ibig sabihin, close switch. Okay? Pagka binaliktad mo naman, yung diode, o yung battery na lang baliktarin natin. Nandito naman yung negative, ito yung positive. Okay? Ayan, magkabaliktad, no? Ito yung positive nakapit sa negative. Na-explain ko na sa inyo kahapon yan kung bakit ayaw dumalo yung kuryente, no? Dahil yung mga majority carriers, ina-attract ng dalawang potential difference na papunta dito sa direction na to parehas, no? So, ang tendency, walang tumatawid sa junction. So, tawagin natin itong RB. Open, switch. Okay? Ayan. So, sa case natin, dito sa number 1, ano yung condition ng diode natin? Forward or reverse? Forward po, sir. Forward. Kasi yung positive, nakakabit sa positive. No? Yun lang naman lagi mo titingnan. No? Okay, palitan ngayon natin ng model. Okay. Bura na lahat. Yan ang ano dito sa eraser na to, kung ano yung stroke mo buburahin. So, diniretso ko na lang kasi close switch naman eh. No? Yung mag-drawing ako ng ganyan, eh parehas lang yan. Okay. Yan na lang. Oops. Yan lang ay ano yung drawing ko, no? Kasi mabilis lang ako mag-sketch eh. Pero kung gagamit ako ng ruler dito sa tablet, straight line yun. Nasubukan ko na yan, nag-graphical discussion ako dito eh. Okay naman, kaya sa mabagal. Okay, change color tayo red. So meron tayong kuryente kasi closed circuit, di ba? So applying KBL, sabi ko nga sa inyo, hindi na tayo mag-KBL. Ay nakaagad, di ba? Isa lang naman yung kuryente sa circuit kasi simple series circuit. So therefore, yung diode current tsaka yung
resistor current ay equal lang, no? Yung kuryente dito tsaka sa diode. Ito kasi yung diode eh. Hindi na natin na drawing, no? Okay. Ito yung current sa resistor. Parehas lang 'yan kasi simple series circuit. Ang sagot natin, Ohm's law, that is 8 all over 2.2K. Okay? So, pindot. Tutulungan niyo ako para mabilis tayo. Kasi kung ako pa ang pipindot, ako pa magsusulat dito, ito, nagpipindot na. 8 divided by 2.2, magsanay kayo sa calculator, no? Ako nga, nakakalimutan ko na to. Ayan, so 3.63. Tawag ako randomly, no? Pag di sumagot, bawasan natin sa participation. So, 2 decimal lang muna tayo, milliamperes. Okay? Okay, yung sagot. Ano ba mga tinatanong niya? Ano daw yung diode voltage? Hindi pa natin nasasagot. BR, hindi pa. ID pa lang. Check. Ito pa lang na sagutan natin. BR, BD. Okay. Ano yung voltage across resistor? Ano daw yung voltage dito? No? Tsaka dyan. Siyempre, 8 volts yun. Kasi parallel. Directly connected to source. Okay. Hindi na natin susolve kasi wala tayong solution na mapapakita doon. Simply BR is equals to 8 volts. Okay? Check, check. Next, BD. Ano ang voltage sa diode? Anybody? Ang circuits na pag-aralan nyo na eh. Dapat magaling kayo sa circuits. Dito ko malalaman kung natuto kayo o hindi, no? O hindi kayo natuto. Ngayon natin sasabihin na ang online class ay hindi effective. O depende sa teacher, no? Okay. Sa akin, sinisigurado ko na effective basta focus ka, no? Kasi detailed naman ako mag-discuss. Ano sagot? Ano daw yung voltahe dito? Ano? Dito, tsaka dito. Tagal sumagot ah. Yan, ano to? Okay. 0. Bakit, sir? Shorted eh. Shorted yan eh. Shorted, wala naman. Ito, 8 volts. Ayan. Dito, 8 volts. Kasi may resistor eh. Pero pag sinort mo yan, 0 yun. 0 yung voltage doon. No? Short circuit yung puputok na yan. Kasi sinort mo eh. Meron tayo outlet. Ayan, outlet, saksakan yan. No? Makakita na ba kayo ng outlet? Yan, wall outlet yan. Yung isang ibilog yan. Yan, imagine nyo na. Plug yan, 220 volts yan. Yan yung isang terminal ng source, tsaka ito yung isa. Pag pinagdikit mo yung dalawa na yan, nagsaksak ka dyan ng alambre. Ano nangyari? Ito yung alambre, binaluktot mo. Pinasok mo dyan. Dyan, ano nangyari? Sabog yan. Disgrasya ka dyan. Mamatay ka dyan. Okay? Kasi short circuit yun. So, syempre, yun ang pinakamasamang mangyayari sa isang circuit ito. Short circuit. Okay. Ito yung saksakan. Ayan ha. Saksakan yan. Ito yung wire niya. Dalawa. Kunyari, saksakan ng electric fan. Ano ang voltahe dito sa dalawang binilugan ko? Sige nga. Kunyari, nakasaksak sa pader. Ayan, nakasaksak na. Hindi nakasaksak mabuti. Ano? Anong voltage dito sa A and B? Anybody? Kakasabi ko lang sagot eh. 0 po, sir. 0, 220. 220. Hindi naman na short eh. Sabi ko na nga ba eh. Yan, 220 volts yan. Okay? Okay na. Pag hinawakan mo yung isa dyan, mararamdaman mo na yan. Pag hinawakan mo yung isa, mararamdaman mo na yan. Pero pag hinawakan mo parehas yan, patay ka dyan. Okay? Kung hinawakan mo yung isa, nakatapak ka, yari ka din. Hinawakan mo to, nakatapak ka sa sahig, yari ka din. Ano points? Ano voltage dito sa dalawang binilugan ko ngayon? Anybody? 0, sir. Yun. Bakit 0? Shorted. Pero hindi yan puputok kasi hindi ko na pinagdikit yung AB. Okay? Ano voltage dito sa dalawang binilugan ko? 0 po. 0. Ano voltage dito sa binilugan ko? 220. 220. Yan, matuto. Sa akin kaya ata kayo matututo ng circuits eh. Okay. So, tapos na tayo. 3 yung hinahanap. Ito yung ID. Check, check, check. Next. Nga pala. Saan ko ito kinukuha? Ito ang reference ko. No? Hindi ako pwede magbigay ng soft copy nito dahil bawal yun. No? Dahil, syempre, binibili ito eh. PDF to. Pero dinownload ko lang ito sa internet. Okay?
Marami naman mga nag-upload. Hanap na lang kayo ng diskarte nyo. At this reference. Diyan ko kinukuha yung mga ibang information. Tulad ito, Electronic Devices and Circuit Theory by Robert Bolstad and Louis Nashersky. Okay, maraming edition yan. Luma na to. Hanap kayo ng mas magandang edition, pare-parehas na laman yun. Ayun yung mga dinidiscuss ko. Chapter 1, Semiconductor Diodes. Diode Applications, nasa chapter 2 na tayo. Andiyan yun. Andiyan yung series diode configuration with DC inputs. Okay, ito. Page 59. And then, di-discuss natin ito susunod. Ayan pa isa. And so on, hanggang dyan. Ayan, hindi na. Okay. Repeat example with the diode reverse. Ulitin mo raw. Pero balik ta rin mo yung diode. Okay, balik tayo sa blue. So, yung blue. Ano nga lang yung blue? Ayan. Baliktad naman yung diode. Pag ganyan. Okay. Negative, positive. Baliktad sinabi ko. Ayan. 8 volts, 2.2. And then, still silicon. Okay. Second approximations nga pala tayo. Yan mo na, tama rin naman yan. Kaya lang, hindi silicon yung ginamit ko. Ideal, no? Kasi naalala ko kahapon eh. Ang ginamit kong model dito ay ideal. Yun na lang, baguhin natin yung model ideal. O kaya ulitin natin using silicon. Sa ngayon, ideal, number 3. Okay. Ayan, ideal din tayo. Ideal din, sige. Mamaya na yung silicon. So, pag wala ka nakitang silicon, ideal yun. Okay. Ayan. Mabilisan lang. Forward, reverse. Reverse. Pag reverse, switch yun. Nakabukas, no? Open switch. Okay. Mabilisan lang tayo. Ayan, ganyan. Yan ang model niya. So, since putol yung circuit, walang kuryente. No? Current is 0. Bibilisan ko na kasi madali eh. 0. Okay, ayan na, 0. Ano ang ID? Yun na yung sagot natin sa ID. 0 amperes. Kasi walang kuryente, buong circuit. Ano yung voltage across 2.2K? 2.2K? 0 po. 0. Bakit 0? Kasi IR. 0 multiplied by 2.2 is 0. Any number multiplied by 0 is 0. What is the voltage across the diode? 0 din po. Anong 0? 8 volts. Kasi nakadikit ako dito sa battery, di ba? Positive. Ito, nakadikit yan dito. Sa source, negative. So, 8 volts yan. Okay? Balik na naman tayo dito. Saksakan. Ayan, 8 volts daw yung saksakan, hindi 220. Ito yan, no? Ano voltage dito sa dalawang dulo na to? 8 volts. Okay? Yan din yun eh. Ito yung resistor, oh. Ayan yung 2.2K. Okay na? Eh, wala naman yan. 0, sabi nyo, 0 yan. Ang alam natin, pag 0, shorted. Okay. So, kung 0 sabi mo dyan, shorted yan. Okay, kung shorted yan, ay wire lang yan. Okay. Ayan, mga common mistake, no? Next, ulitin natin. Using simplified model. Ito talaga dapat. Okay, forward tayo ulit. Resistor. 8 volts. 2.2. Ngayon, silicon. Ayun. Pagka silicon, second model. Model number 2. Ano ba yung model number 2? Tingnan natin, burahin ko na. Forward, no? Alam na natin forward. Kitang-kita naman. Inulit na lang. Ubus na. Okay. Switch na close. Kasi forward eh. At saka, threshold voltage. Tama ba? Yan ang model niya. Okay? At ang value nito ay 0.7. Kasi silicon. Pag germanium, 0.3. Dalawa lang yun. Although meron pang iba, hindi nakasama yun. Okay? Yan. So, meron tayong kuryente. Ngayon, mag-KBL na tayo. Applying KBL. KBL, 8 minus 0.7 minus 2.2 K I equals to 0. Siguro alam niyo yung KBL, Kirchhoff's voltage law. Kaya naglulup ako dito kung saan ako lumabas yun yung polarity na ginagamit ko. No? Okay. Plus 8 minus 0.7 minus plus minus yan. No? Minus 2.2 Ki. Okay. Isa lang ang unknown sa equation. Therefore, masagot na natin yung I.
which is also ID, which is also IR. Ang sagot, 8 minus 0.7, 7.3 divided by 2.2, 2.283. 3.31. 3181. Okay? Milliamperes. Yan ang sagot. So, magkaiba yung sagot sa ideal at saka sa second approximation, 3.63. 3.6, 3.3. Sino mas tama sa dalawa? 3.6 o 3.3? Paras tama yan. Kaya ang tanong, sino mas tama? Sino yung mas 3.3, makatotohanan? Siyempre, si 3.3. Okay? Kasi idea lang yung kanina eh. Ito na nga yung tama. Sabi ko ito yung tama. Ito yung, tama. Ito yung mas tama. Tsaka pinakatama. Ayun. Okay? Yung pangatlong model, yun ang pinakatama. Hindi pa natin gagawin ngayon yun. Mamaya. Okay na. Ano pa ba kulang natin dito? What is the diode voltage? BR muna tayo. Voltage across resistor. May kuryente na tayo. IR lang. So, IR. So, that is 3.3318 milliamperes multiplied by 2.2K multiplied by 2.283, 7.3 volts. Okay? Kanina 8 volts. Ngayon 7.3. Sino mas tama? 7.3 kaysa sa 8. Kaya nga may mga model, no? Ano pa kailangan natin? BD. Ano yung diode voltage? Ano voltage sa diodes? Ito ang diode. Tsaka ito, no? Yan, kasi buong diode yan, di ba? Buong diode yan. Nasa loob ng diode yung 0.7. Ano ang voltage dyan? Kitang-kita na. Yun, 0.7. Okay. Kanina 0, ngayon 0.7. Therefore, 0.7. Any question? Wala naman po, sir. Malinaw. Next. Okay, ito. Dito na lang tayo mag-solve para hindi palipat-lipat. May space pa eh. Init. Okay, diode forward reverse. Forward siya. Forward po. Forward. May kuryente, wala. Meron. Meron siya. Ito. Actually, walang kuryente. Walang kuryente. I zero. Okay? Bakit? Bakit, sir? Kasi silicon nakalagay eh. So, ibig sabihin, meron niyang threshold voltage na 0.7. Okay? At ang sinupply ko ay 0.5 lang. Ibig sabihin, hindi sapat yung supply voltage ko para gumana yung diode. Hindi ko na-overcome yung barrier potential. Kailangan ang source mo is always greater than the threshold voltage. Otherwise, diode will not function. Parang LED, hindi ilaw yan. Kasi kulang yung voltahe. Okay? Nakaintindihan ba? Agree na kayo doon? Apo, sir. Opo, sir. Kung maalala nyo yung diode characteristic curve kahapon, wala pa akong kuryente. Oh. Magkakaroon lang ako ng kuryente kapag nalagpasan ko yung 0.7. Okay, na voltage. And then, masisira yung diode kapag nag-negative 50 volts ako. Approximately. Depende sa manufacturer. Okay, so since open to, ang katumbas nito ay open switch pa rin. Okay, open switch. Kasi reverse. Parang reverse pa rin siya. Tama yung sagot na forward. Kaso, under power. Ayun. So, ano ang open siya? So, ano ang BD? Ayan. Ano ang BD? Voltage across the diode. Ayun, magandang question yun. Ano ang voltage dito tsaka dito? Diode. 0.7. Hindi, 0.5. Okay. 0.5 yan. Kasi ito, supply mo eh. Balik na naman tayo sa saksakan, no? Ito, 0.5. Ano ang voltage sa magkabilang dulo? 0.5. Ito yung resistor na 1.2. Kaso, 0 nga ang current, 0 times 1.2 is 0. 0 is shorted. Shorted yan. Ayan, inulit ko lang. No? Hindi 0.7. Magiging 0.7 lang yan kung forward bias. Okay? Kasi yung voltage niyan, hindi naman yan active circuits, passive yan. Okay? Anyway, yun. What is the BR, voltage across resistor? 0. Alam na natin yun. Bakit 0? Kasi 0 times 1.2K is 0. 0 volts. Kasi walang kuryente. What is ID?
0. Okay? Kasi putol. Okay, open switch pa din siya. Hindi pa siya nagko-close. Next. Example number 4. Naintindihan nyo ba yung itsura ng figure na ganyan? Kasi minsan hindi na kinukumpleto yung circuit, nilalagay na lang dito plus 12 volts. Okay, pero in reality, pag binuo mo yan, sabihin lang nun, meron ditong supply na 12 volts at nakakabit doon. Okay, kaya may ground na logo eh. Iparehas lang yan. Sinisimplify na yung circuit, inaalis na yan. Nilalagay na lang doon yung 12. Okay, ayun na yung 12. Nakalagay positive, malabo eh. Ano tayo sa libro natin? Anong page yun? 59, di ba? Ito mga bupo. Okay, click kaya ito. Hindi nakiklik ng kamay. Ito nakiklik ng kamay. Makabalik lang sa umpisa. Ayan yung mga problems. 105. Sino ba to? Dali lang, hanapin ko. 105. 98. Ito na yun. Yan, ayun na yan, no? Ito na yan, no? Okay, balikan natin yung mga sagot kanina. 0, 0.5. Ayun yung 0.5 o BD. 0. Yan yung huling sagot natin. Ito, ayun, no? BD, 8 volts. Okay. 7.3 volts, simplified model, 3.32 milliamperes. Wala yung una kasi kamali tayo ng ng pagsagot eh. Kumbaga wala lang siya dito. Okay, next. Ayan. So tingnan niyo muna, ano nang sasabihin sa sarili mo? Forward, reverse, forward. Forward ba? Forward, backwards. Dalawa yung diode naka-series. Forward, sir. Forward po. Kasi nandito yung positive, nakititingnan niyo yung positive, no? Kahit hindi nakasulat yung plus, positive pa rin yun. Unless may nakasulat na negative. Negative yun. Pero kung wala, default is positive. Okay. Kailangan ko natin palitan ng tip to. Magaspang na. Okay. So, meron tayong kuryente. Ang gagawin natin, magki-KVL tayo. 12 minus, anong voltage drop ng diode na to? 0.3. 0.7. 0.7 po. Kasi silicon. Minus ito, anong drop nito? 0.3 po. Kasi germanium. Minus 5.6 K I equals to 0. Ng KVL ako, loop. Ayan. So, may isa lang yung unknown sa equation. What is the value of I? 10 minus 1, 11. 11 divided by 5.6. 5.6 A3. 2.075 milliamperes. Okay? So, lagi nyo unahan yung kuryente kasi madali ka makakasolve ng mga bagay-bagay kapag may kuryente ka na. Next, ano ang tinatanong? BO. So, may BO. Ito malabo eh. May BO. Okay? Ibig sabihin ng BO na yun, voltage dyan with respect to ground. Laging with respect to ground. Okay? Plus, minus. Okay? Voltage dyan sa bilog na yun. Saka sa ground. Yan din yung voltage across 5.6 kasi parallel yan eh. Kadikit yan, para sa ground yan eh. So, parallel. Sabihin yung voltahe na BO, yan din yung voltahe sa 5.6. So, therefore, BO is equals to IR. I is equals to 2.075 multiply by 5.6K. Okay? Therefore, BO, multiply ko na lang sagot na to ay 5.6 P3. That is 11.622. Okay? Balik tayo sa libro. Let's check. Ang bang page yun? Wala na ako. Ay, magpas na sa taas pala ako. Pindot lang. Pagka kasi ginamitan ko nito, mabilis eh. Pupunta sa malayong page eh. Okay. 1.9 lang po ata. Ang bagado natin to, guide natin to para makita natin yung sagot. Kasi may sagot to eh. Ayun. 11 volts lang ah. BO 11 volts. 1.9 lang po yung 1.9 resistance, sir. Ano ba ginawa ko? Bakit mo? sa 12 nyo po dinivide yung ano. 12 ba? Asan ba? Saan na? Sa chapter mismo. Doon pala ako nagsasagot sa libro. Ito.
BO 11.622. Sa 12 po na-divide kanina. Kaya 11 naging na. Teka, mali yata tayo. Mabuti na meron tayong guide. Bakit? sa 12 po na-divide yung 5.6 kaya naging 2.05. BO is equals to IR. Ito I natin eh. Ito R natin 5.6. Tama naman. Nagkamali po sa ISA. Sa KBL po. Po yata sa I. Dito mali. Ako po sa KBL. Opo. Ayan, mali itong sagot natin ng current na to. Ano ba? 1.96 po na. 12 minus 1, di ba? Oh, 11. 0.1, sir. Hindi, 12 Ay, minus... 1, sir. Ako. Oh. Tapos, Tapos, sa 12 niya lang po na-divide kanina. divide ko ng 5.683. O, 1.96. Ano sinulat ko kanina? 2.075. Okay, so 1.96 for milliamperes. Ayan, balik nga tayo sa libro para may... Ayun, 1.96. Okay. Tapos ito, 1.96. O, multiply natin sa 5.6. Yun, 11. Okay. Na-overlock tayo. 11 volts. Okay. And ID. What is ID? Isa lang naman ang ID dyan. Yan, kulay blue lahat yan. No? Eh, ito na yun. Okay. Yan ang ID natin. Kasi isa lang naman ang kuryente sa buong circuit. Yan din yung IR. Okay. Good. Dito sa libro, ang lagi niyang ginagamit na approximations ay number 2. Lagi siya may nakasulat na C. Hindi siya nag-ideal kasi madali yung ideal. Okay. Ewan ko kung bakit hindi nag-exact dito. Wala akong nakitang exact model. Next. Ayan. Kakaiba to. Ano to, class? Ano nangyari? May isang forward bias po, tapos may isang reverse Oo. bias. Bale po, walang kuryenteng dadaloy. Tama, kasi putol to. Kung ito parehas naka-reverse, putol din yun. Lalong putol. Dalawa putol. Ito putol, ito forward, close. So, kung ito naman ang reverse, ito naman ang forward, putol pa rin. Lagi siya magsisiro kahit anong mangyari. Maliban na lang kung forward na parehas, no? Ang dami langgam dito. Langgam ako. Matamis siya. Okay, so wala tayong current. Lagay natin I0. Okay. So kung 0 yan, what is BO? IR. No? 0 times 5.6, 0 volts. Pag sinabing 0 volts, shorted. Mga maliliit na langgam. Okay. Ano pa ang tinatanong? BO0, BD, ayan. Anong BD yan? Itong BD. BD to, BD2 yan. Ito kasi nakita ko may BD2 dito. Nakasulat malabo. Okay, anong voltage across diode 2? 12. Ano? 12. 12. Tama. Kasi short to. 12 bang, ito open. No? Kung open yan, short, 12 yan. No? Balik tayo sa libro. Tingnan natin. Ayun. Sinagutan pa niya. Hindi. Ito pala. Ito yan. No? Ayun. Dinrawing niya. Ito, pinutol niya to. Ano ba yung sagot? Ayun. BD2 nga. BD2, 12 volts. BO, 0. Nauna tayo. Wala na. Wala na. ID, 0. Asan yung ID 0 dito? Yun, hindi ko makita. Asan yung ID 0? Baka ito na lang yan dito. Magulo tong aklat na to. Ito lang eh. So, yan lang meron ako eh. Yan. Okay. Gawin natin ID 0. BD2, 12 volts. Bakit 12 volts? Kasi parallel yan eh. Hindi, kung magaling ka mag-visualize, parallel siya. Another problem. Determine I, B1, B2 for the series. Ano nangyari dito? Okay. Drawing natin. Dito may 10 volts, positive. Dito mayroong negative 5 volts nakalagay. Okay. So, hindi siya ground. Terminal. No? Pag may bilog terminal, ito terminal yan. No? Ayan mga terminal yan. I-redraw natin yan. Okay, so meron tayo dito. Kalimutan ko.
resistor diode. Resistor diode. And then resistor terminal. 10, negative 5. 10, negative 5. 4.7, 2.2. 4.7, 2.2. 4.7, 2.2. Okay. Silicon. Ayan, ito BO to. BO. Okay, next. Ayan. Kanina ground to, ngayon nakalagay negative 5. Ano yung sabihin yan? Sabi ko kanina, 10 ba ito? Nakalimutan ko, mali ako. 10. Sabi ko kanina, ibig sabihin mayroong voltage dito na pumapasok na 10 volts, no? O terminal voltage. Ibig sabihin, pag binuo ko yan, meron diyang 10 volts. Okay? Buburahin ko na to. Ayan. Dito, ibig sabihin dyan sa terminal na yan, merong negative 5. Diyan mismo. So, ibig sabihin kapag binuo ko yan, ang ilalagay ko dyan, negative. Okay, parang malinis. Ibig sabihin, doon sa terminal na yun, handun yung negative. Siyempre, kabila, positive. No? Wala namang battery na paras negative at paras positive yung mga paa niya. No? Lagi magkaiba yan. Lalagay mo ngayon dito, 5. Okay? Huwag mo susulat na negative. Kasi pag sinulat mo negative, mali na naman yan. Kasi nga nilagay mo na nga doon yung negative sa tamang lugar eh. Okay? Pagka yan, nilagyan mo na negative 5, baliktad na naman yan. Okay? Okay? Yan, mga common mistake yan. Tingnan mo dito, positive nilagay ko dito kasi sabi positive daw yun eh. Ito, sabi negative daw to, kaya nilagay ko yung negative doon. And then afterwards, huwag mong babaguhin yung mga absolute value mo siya. No? Yan, mga KBL na ako ngayon kasi forward, no? Forward. So ito 0.7 to. Hindi na ako magbubura, natagal eh. Ngayon dahil natututo na kayo, ilalagay nyo na sa isipan nyo yan na ang silicon ay merong potential difference sa loob na 0.7. Okay? So applying KBL, change color tayo para 10 minus 4.7 Ki. Minus ano to? 0.7, sir. Okay, minus 0.7. Minus, mababa ako dito. Hindi mo na ako makapunta rito, putol dito eh. Minus, dito ko nalalagay minus. Minus 2.2 Ki. Okay? Ano gagawin ko dito pagdating ko dito? Plus. Plus Plus 5. 5. Kasi kung saan ako lumabas, yun ang conventional sign ko, di ba? Equals to 0. So sa equation na yan ay isa lang ang known. Pindot. Kaya na nagpindot. Hindi ako mamali. Tawag tayo. Hindi sumagot, natutulog. Sino tatawagin natin? Babae, lalaki. Meron ako ditong application na spin na wheel. Okay. Next time na yun. Spin tayo. Tapos siya yung matatawag. Timo si Lopez, umalis na sa meeting. Natakot eh. Sagot. Saan ba mga people dito? Where is everybody? 2.2. 2.42. Sino yung sumagot? Kasi nagchat-chat kayo. Si Carion Dandy. 2.42 ano? Amperes, milliamperes. Hindi, maganda. May libro tayo. Titignan na lang natin sagot. Ano, milliamperes o amperes? Kailangan malinaw sa inyo yan. No? Magkaiba yung milliamperes sa amperes. Pag mali ito, minusan kita. Ito yun. Ito. Sagot. Mali eh. 2.072. Okay. Ayan, equation. Ulit-ulit. .072 daw. Double check nyo nga. Tama po, sir. Anong Tama tama? po. 2.07 2.07 milliamperes. Yan? milliamperes. Apo. Yan. Okay, wag niyo kakalimutan yung mga kilo pag sa calculator, no?
ipipindot nyo talaga siya times 10 to the 3. Minsan kasi kala niya kabisado niya na yun. Namamali. Okay. Anyway, wala naman tayong parusa sa mali, no? Appreciate ko yun kasi participation yun. Ang hindi ko na-appreciate yung mga taong tinawag ko tapos ayaw kumibo. No? Yun. Ang savage ka. Ano ba kulang natin? On the morning, Ano ba? Ano ba yung nakuha natin, Karen? Meron na tayong I. B1 tsaka B2. Asan ba B1? Ito ang B1. Voltage dito. B2, voltage dito. Yung B2 tsaka BO, parehas lang yan. Hindi pala parehas yan kasi hindi pala to ground. Magkaiba yung B2 sa BO. Okay? Unahin natin yung B1. Okay, what is B1? Ano daw yung voltahe dito? Dito, tsaka dito. Ayun. Mainam din, iba kulay ito eh. What is B1? IR yon kasi that is current flowing through the resistor multiplied by the voltage resistance. No? So ano ba yung current natin? Ito na yun. So I multiply by 4.7K. Pindot. Ito na I. Hindi ko na i-rewrite. Okay. Pindot. Okay, mag-chat. Hindi ko nga makita eh. Babalik na naman. 9.73 sir. 9.7. Namaya natin i-check. Tapusin muna natin. Yan, 9.73. Okay, next. Ito raw ang B2. Ayan, B2. Voltage across 2.2K. B2. Okay. So, madali pa rin kasi yung kuryenteng dumadaloy dyan, multiply sa resistance. Yan ang B2. So, therefore, B2 is equals to I multiply by 2.2K. Pindot. 4.55 po. 55 volts. Next, BO. Ayan ang BO. Ang BO, mula dito, dyan positive with respect to ground. Okay? Ground. Ibig sabihin, mula dito yon hanggang dito. Kasi ito, B2, hanggang dyan lang. Dito, kasama yung 5 volts hanggang dito, BO yon. Okay? Iba yung color. Green. So, ang gagawin ko, dito na lang mag-KBL. Ayan. Okay, pwede rin naman dito. Malilito, baka malito kayo. Basta ibig sabihin, voltahe dito, tsaka hanggang dito. No? So, gagawin ko pag ganyang KBL ko, BO, BO minus 2.2K I. Pagdating ko, lumabas ako dito, plus 5, no? Plus 5 equals to 0. Ayan, ganyan na. Ganyan na mangyayari dyan. Hindi ka natin baka makita. Okay. Pindot. Transpose muna yan. Lipat mo sa kabila yan. No? BO is equals to 2.2 Ki minus 5. Okay. Meron tayong 2.2 Ki eh. Ito 4.55. Minus 0. Ayan o. Negative yan. Hindi. Oo, negative yan. Kasi mas malaki yung minus 5 eh. Kasi 4.55 to eh. Yan yung IR eh. Ito yun eh. Negative 0.45. Negative? 0.45. Yan. Ayan. Ingat kayo dyan ha. Ayan, dyan marami na mamamali. Pwede ka rin mag-KBL dito. Ang gagawin mo dyan, 10 minus 4.7 Ki. Ito, minus 0.7. Nandito na ako, check. Tapos, dito na ako lulundag, no? Buo na yan. Gagawin ko minus BO na kagad, no? Kasi BO lahat yan eh. Okay. Kaya minus BO equals to 0. Pag sinulog mo yan, 0.7 to. Pag sinulog mo yan ay same answer yan. Okay. So anyway, check natin sa libro. 9.73, 4.55, negative 0.45. Ito. Ano ba yun? Ayun. 9.73, 4.55. Puro lamang to ng isang decimal. Nag-round up to, no? And then negative, yan, no? Negative 0.4. Ayaw kong binibilugan yung PDF ng libro, nasa save eh. Minsan, pagbukas ko ng libro, nandiyan na yung mga bilog na yan. Hindi ko na matanggal, nakasave na. Nag-download na naman ako ulit. Nabavirus pa ako. Nag-download ako. Okay. Kasi illegal source.
Kasi may bayad dyan eh. Anyway, another problem. Ito ay combination. Combination of series and parallel. No? Yan. Determine BO, I1, ID1, ID2 for the diode configurations. Nilagay ko na figure 2.30 kasi refer to the book. Okay. Tiisin nyo malabo ah. Mas maganda yata yung ibang kulay dito. Gray. Okay. So 10 volts. Ito 0.33K. Ito diode. BO. Okay. Parang silicon. Anong tanong sa sarili? Forward or reverse? Forward. Forward po. Para silang forward, no? Kasi para sila, ito negative eh. Negative. Pangit palang gray. Lime. Hindi makita. Yellow. Ano yan? So, the drawing ko dito na lang. Yung battery yan. Parehas lang yan. No? 10 volts. 0.33K. Palitan natin ng threshold voltage. No? Tandaan nyo, yung polarity ng threshold voltage parehas sa polarity ng diode. Kasi minsan mamali mga tao doon eh. Positive to ng diode, positive. Kaya positive yung 0.7 doon. Okay? So, may isa pa. Dalawa. Another 0.7. And then, yan. Okay. Ayan. So, BO. Hindi ko na kailangan i-solve yung BO. Ito ang BO. Ano yung BO? With respect dito yun. No? Kasi ito ground na to. Ayan ang ground. No? Yung dito, BO yan. Plus, minus BO. Ayan. Ano ang voltage sa BO? Hindi natin solve by inspection na lang yan. Makakuha natin yan. 10 volts, sir. 0.7. Ayan o, nakatapat siya, 0.7. No? Hindi ka titingin dito kasi may resistor dyan. May resistor dyan. Hindi naman zero yan eh. Kaya hindi yan shorted. Okay? Hindi zero yung kuryente dyan. Kanina kasi, zero yung kuryente. Okay? Ayan, mga senaryo talaga yan. Dito ka titingin ito. Ito na yung voltage niya, 0.7. Katapat na siya. Direkto na siya nakakadikit na. Okay. 0.7. Next. ID1, ito ang ID1 yung kuryente dito. Ito ID2. Ang gagawin natin, mag-KBL tayo. Change color. Measured. KBL tayo dito. Okay? 10 minus 0.33K I minus 0.7. Dito, umikot lang ako dito. Balik na ako sa source ko. Equals to 0. Isa ang known. Therefore, I lang siya. What is I? 10 minus 0.7, 9.3 divided by 0.33. 9.3 divided by 28.18. 0.3383. Teka, pumindot na ako eh. Ano sagot? 28.18. 0.18. 1818, no? Milliamperes. Tama ba? Opo, 28.18 milliamperes. Pagka nag-KBL ka dito, yun din lalabas. 10 minus 0.33K ay minus 0.7 din. Okay. Pag dito ka nag-KBL, pwede rin yan. No? So, mangyari 10 minus 0.33Ki minus BO equals to 0. Okay. Pag sinolve mo yan, subukan natin. Tingnan mo. Tingnan mo kung ano BO. Pero ang current, multiply ko sa 0.3383. 0.3383. 9.3. 10 minus answer. O, 0.7, no? Parehas lang din. Diba? Ngayon, hindi natin nakuha yung ang nakuha natin, itong nakuha natin 28.18, current dito yan. Okay, dito yan. Ang hinahanap, kuryente dito. Ang kuryente dito, tsaka dito, hindi parehas. Kasi may node dyan, may papunta dito. Ano gagawin natin, class? Current divider. Ang current divider.
Kabisado niyo ba yung current divider formula sa circuits? Kabisado niyo ba yung voltage divider formula? Kung hindi, I want call niyo na. Para magamit nyo dito sa pag-study. Sa case natin ngayon, hindi mo na. So, meron tayong node. Alam naman natin, all currents entering the node. Tawag natin I is equals to ID1 plus ID2. No? Diba? Kasi may pumasok equal sa sum ng lumabas. Okay? At since walang resistance dito, hindi ka makakasolve na naman. So, by inspection lang gagawin mo. Since parehas tong 0.7, parehas siya ng resistance drop. Tama? Kasi equal yung branch eh. 0.7 to, 0.7 to. Okay? Therefore, Divide na lang po sa 2. So therefore, ID1 is also equals to ID2. Okay? Which is equals to I over 2. Yan. So 28.18 divide mo sa 2, yun na yung sagot sa ID1 tsaka sa ID2. Check natin. 0.7 BO, check. Sinulatan ko na naman. Ayun, 28.18, 14. Tama, kalahati ng 28 is 14. Ayun, over 2. So, sinulatan ko na naman. Next. Ayan, dito na yan. Konti na lang to, tapos na. Sakto yan. Dinesign ko na yan for 1 hour. Ayan, ano to? Kakaiba na naman to. Meron ditong 20, meron ditong 4. Ano sabihin yan? Buuin mo yung circuit para hindi ka malito. Drawing natin. Diode dito. Diode dito. Kabaliktad pa yung diode, no? Okay. Tapos meron dito sa terminal na to, 4. Baba ako dito. Ibig sabihin, itong bilog na to, 4 yan, positive. Kasi nakalagay 4 eh. So, positive yan, no? With respect to ground. 4. Okay? Next. Ito 20, positive din. So, bababa ako dyan. Positive din. Ground. 20. Pag napipindot ko yung pindutan dito sa pen, nawawala yung sulat eh. 2.2K. Ayan. Anong condition ng diode natin? Forward reverse. Isang forward, isang reverse. Depende. Parang positive yan. Yun. Okay? Kung ito ay positive, ito forward, ito reverse. Pero sa case na to, pag dito ka tumingin, ito naman ang forward, ito naman ang reverse, may problema tayo ngayon. Diba? Ayan. Ano ngayon yan? Naka-forward daw to kapag dito galing source. Parehas naman source yan, nagsusupply yan. No? Ito, forward naman to, ito naman reverse. Paano yan? Siyempre, electromotive force yan eh. Sino mas malakas siya, panalo. Di ba? Ano malaki? 4 o 20? 20. 20. Ito masusunod, siya malakas. Kunyari meron akong tubo ng tubig dito. Kasi water analogy yan eh. May tubig ako dito. No? Tubo. Tubo ng tubig. Okay, may pumapasok na tubig dito. Meron din pumapasok na tubig dito. Pero mas malakas yung pressure dito. Sino ngayon, saan dadalo yung tubig? Sa mas malakas, sir. Oo, mas malakas, no? Paano kung parehas ang lakas? Hindi yan gagalaw, naka-steady lang yan. Hindi yan magdadaloy, walang flow of current. Kaya sa case natin, kapag ito 20, ito 20 rin, walang kuryente dyan, 0. Hindi gagalaw. Walang flow. Okay? Water analogy. Tandaan nyo, walang kuryente kahit forward, kahit may voltage source. Kasi DC yan eh. Okay? Nagtutulakan yung kuryente, nagkasalubong lang yan. Okay? Hindi gagalaw. Anyway, ganyan magiging KBL natin. Okay, kasi ito masusunod eh. Pero hindi mo ito buburahin. Ito lang masusunod. Ibig sabihin, kung ito masusunod, ito forward, ito reverse. Okay? Change color, green. Sign convention lang po ba yun, sir? O Ah, may Ano sign na? convention lang po. Anong sign convention? Kunyari po kung pabaligtad yung KBL, okay lang po yan. Oo, pero syempre, susundin mo pa rin yung rules na lalabas sa positive, ganun. Walang equilibrium yan eh. So, ibig sabihin, kahit anong gawin mo, laging tama yung sagot mo kung alam mo yung ginagawa mo. Ang problema kasi,
hindi na susundin yung law ng Kirchhoff's. Kaya namamali yung bata. Kaya sabi niya, ala niya, nabaliktad lang ng KBL, mali na. Hindi, parehas lang yun. Okay, sir. So, yan ang masusunod, no? So, ito ay reverse, open, no? Mahirap magbura dito, kaya X na lang. Ito, magiging 0.7. Tama ba? Kasi, silicon. Okay? So, tapos na yung problema natin. Applying KBL. 20 minus 2.2K I minus 0.7 minus 4. Tama ba? Pag ganyan, no? Akit dito. Minus 4 equals to 0. Kung may balik rin natin KBL natin. Sagutan muna natin to. What is I? Isa lang ang known dito. I. Siya na, malabo kulay. Bakit sa orange? Naghahanap ako ng magandang kulay. Ayan. Pindot. 6.95. 6.95 milliamperes. Opo, milliamperes pa. Check muna natin. Ayun, 6.95. Sinulatan ko na naman. Okay, balik tayo dyan. Baliktad din natin yung sinasabi niya. No? Pero syempre, reverse pa rin ito. No? Okay. Dito tayo mag-KBL pa ganyan. Ayan. So, 4 plus 0.7. Nga. Ito, plus minus yan. Okay, ingat ka din yung polarity ng resistor. Ito pa rin yung susunod na polarity kasi ito pinakamalakas. Kaya plus pa rin yan, no? Plus 2.2 Ki. Okay? Minus 20 equals to 0. Solve nyo nga. 6.95 din, sir. Hindi ko pa nga tinatry. 6.95 din po. Okay. Yeah, sinustain ko lang yung question niya. So, walang problema sa loop convention. Hindi yan laging clockwise. Pwede rin yung counterclockwise. Next. Determine the voltage for the BO. Ito ang BO. Okay. Ayan. Okay. Forward reverse. Forward. Forward, sir. Parehas tong forward. Parehas forward. Okay. Kung parehas forward dyan, ito ay papalitan mo ng 0.7. Ito ay papalitan mo ng 0.3. 0.3 pero 0.7. Okay. 0.3. Siyempre, yung positive niya nasa taas pa din, no? Okay. Okay. Pag nag-KBL ako dito, 12 minus 0.7 minus 2.2 Ki equals to 0. Okay? May I tayo. Pindot. $5 milliamperes. Ha? 5. Okay. Basta, susundin lang sinabi mo. No? Hindi na ako nagpindot eh. Okay. Next, pag dito ako nag-KBL, ano ang nangyari? 12 minus 0.3 minus 2.2 Ki equals to 0. What is the answer? I. 5.318 milliamperes. Ito yung I. Yung kuryente dyan eh. I. Ano sagot? 5.31. 5.31. 5.32. 5.32 ba ito? Okay. May problema tayo ngayon. Kasi, parehas ay yan. Tapos magkaiba ng sagot. Hindi pwede magkaiba ng sagot. Lagi isa lang ang sagot. Sir, mali po ako dun sa may ano. Doon po sa may 0.7. O ano to? Ano po? 5.13. Bali po 5.14 kasi po 5.136. Oh, sige. Anyway, ganun pa rin yung tanong ko. Mali pa rin yan. Kasi, magkaiba ng sagot. Parehas ay yan eh. Okay. Hindi yan ID1, ID2. Okay. Dito yan, yung current dito. So, may mali dyan.
Sir, pwedeng pagsamahin, di ba, sir? Hindi pwede pagsamahin yan. Kasi na mag-KBL ka dito, dumaan ka dito, minultiply mo sa current nito kasi 2.2 KI. Sabihin yung I, yun yung current sa 2.2 kasi doon galing sa equation. No? Yung I mo minultiply mo sa 2.2. Ibig sabihin yung I, current to 2.2. Dito ganun din, 2.2. Sabihin, yung current na tinutukoy dito, yung 5.31, ito rin yun. Yung tinutukoy na current sa taas, ito rin yun. Magkaiba ng sagot. Hindi pwede mangyari sa totoong buhay, isa lang value ng current. Special case to, kaya pinapakita sa aklat to. Ibig sabihin, isa lang ang i-consider mo dyan na correct. Hindi pwedeng mamili ka. Ang tama dyan, 0.3. Kasi, mauna tong bubukas bago ito. Ito, bago bumukas to, kailangan mo ng 0.7. Ito, bago bumukas to, kailangan mo ng 0.3. Mauna to magbukas. Kumbaga sa bulb, open na to, dumadaloy na yung kuryente dito, sarado pa to. Okay? So, ito ang pipiliin natin, 5.31. Check na sa libro. Ito ba yun? Ito yung kanina. Yan. Makita mo? Yan. Titingnan niya sa graphical solution. Kaya pinatay niya to. Kasi 0.7 pa to eh. Ito ang lang in-open niya. Okay? So, ang BO ay 11.3. Hindi pa natin sagutan yung BO. Asa mo yung BO? Yun, BO. Therefore, BO is equals to voltage dito with respect to ground. Ibig sabihin, yan din yung voltage sa 2.2 kasi parallel. Therefore, 2.2 K multiply by current. Ano yung tama natin? 5.31. Pindot nga kayo. Ano sagot? $11.68. 11.68. 11 point? 68. 68 po. Okay, natin yun. Ayun. 11.7 eh. Round up. Ni-round up na po siguro. Na ginawa na lang pong 11.7 instead po na 12 minus 11.68. 0.3. Okay. Minus lang mo. Ha? Kasi 12 minus 0.3 lang siya eh. Minus BO. Kasi pa nag-KBL ka dito, sulatan ko naman to. Nag-KBL ka dito, diretso. Dito ka dumaan na yan. Lumiko. 12 minus 0.3 minus BO equals 0. Yan ang dapat ang sagot natin. Layo ah. 11.7 okay, 11.68 ba to? Opo, sir. Okay. Tama yan. Kasi 2 decimal lang tayo, 1 decimal. Pagka ito, dinamihan mo ng decimal at sa calculator mo, paparehas yan. Isa kung saan ka naglo-loop. Katulad dito siya nag-loop papunta dito. Ayan nga araw. No? Mas tama ito. Kasi walang round up dito. Diretso to eh. Ohms na po yung ginagawa natin. Next. Ating case na lang. Tapos na to. Tapos na. Wala na. Ayan. To be continued na to. Ninote ko na nga dito, these problems were taken from electronic circuits and devices and circuit theory by Robert Boerstad. Kaya maghanap na. Ako nga, sandali ko lang nahanap yan. Kaya lang, ingat lang kayo sa virus kasi siyempre pag kami mga ganyang pre-books eh. Ako, mahirap na to. Combination na to ng series parallel. What is I1? Ito ang I1. Yan ang I1. I1. I2. Ito ang I2. ID2. Ito ang ID2. Ayan. Anong gagawin? Tingnan mo yung diode. Forward, reverse. Forward po, sir. Parehas? Forward po. Parehas? Dalawa yan. Yes po, sir. Okay, so ito ay 0.7. Ito 0.7 din. Ito 3.2. Ang resistor. Sesya lang sa drawing. Ayan. Makagamit na ba kayo ng tablet? Subukan nyo. Tingnan nyo kung nagagawa nyo yung nagagawa ko. Nagsusulat ka, nakatingin ka sa screen, hindi mo nakikita yung pen mo. Paras forward. Ayan, equivalent circuit yan. Tingnan nyo, puro simplified model ginagamit niya, aklat eh. Okay. So, KBL na dito, sige.
Ayan. 20 minus 0.7 minus 0.7 minus 5.6 Ki. Yun. Mainam yun kasi isa lang nun. 20 minus 0.7 minus 0.7 minus 5.6 Ki equals to 0. What is I? 3.32 po. 3.32, sir. Ba't ang bilis nyo? Baka may titignan nyo lang sa libro ha. Ano po sinusundan po namin? Anong sinusundan? Yung libro? Hindi po yung yung sa pagkakasulat niyo po. Sige. Yan ang sagot. Ang nasolve natin ay I2. I2. Check. Next. Paano ko makuha yung kuryente dito? Tsaka dito. Divider rule po. I2 is equal to. Hindi, kasi pa nag-KBL ka dito, 0.7, subukan natin 0.7 minus 3.3 K I. Anong I yan? I2. I1. I1 yan. I1. Equals to 0. Pwede. No? Kasi isang nun yun. 0.7 minus 3.3 0.7 minus 3.3 Ki equals 0. Tama. What is I1? 0.21? Milliamperes? Apo. Opo, milliamperes po. Okay, so nakuha na natin yung kuryente dito. Next, ID2. Paano makuha ID2? I-minus na lang po. Ano ka na lang, KCL ka na lang, no? Okay. Yung pumasok na kuryente dito, pumunta dyan, may bumaba doon. So therefore, I2 is equals to ID2 plus ID1. Okay? Meron tayong I2. So this is 3.32 milliamperes equals to, hinahanap natin, ID2, ito, ID2 plus ID1 0.21. O, lipat mo na sa kabila minus. So 3.32 minus 0.21. Therefore, ID2 is equals to 11 po. 3.11. ano sagot? 3.11. 3.11 po. 3.11? Milliamperes. Ha? Opo, 3.11. Check natin. Eraser yung hawak ko. Ito ba yan? Ito yun. I1, 0.212. Okay, ito yung I1, 0.212. Kulang tayo ng isang decimal, hindi niya sinabi. Anyway, okay lang yun. Ano pa? I2, 3.32. I2, ayun, I2, 3.32. Tama. ID2, 3.108. 3.108. Okay, tama lang yan. Okay. 3.11. Wala na. Pag tumingin ka sa libro, wala na rin yan. Okay, ito mahalaga sa inyo to. Ito hindi ko to i-discuss sa ibang section. Sa CPE lang to eh. Kaya logic gates, di-discuss ko sa inyo yan bukas. Nasa Monday. And Tuesday. Mag-exam muna tayo. Ready na kayo ha. Class Mayor, check ka ng attendance. Sakto, alas 8 na pasado. Class Mayor. Yes po. Nakapag-check ka na ng attendance natin? Apo, meron na po. Picture Okay. na lang. Wala. Announcement muna tayo. So, mag-exam tayo sa Monday. Monday, no? Via Kahoot. Makapag-practice naman na tayo ng Kahoot. Make sure lang na pag nag-exam kayo, walang tao sa likod nyo, walang mga nanonood sa inyo, no? I-ready nyo, siguraduhin nyo na bago mag-alas 7, nakasetup na kayo. Okay? Hindi yung, sir, sandali lang kasi pag nag-start ako, tuloy-tuloy na yung Kahoot, hindi mo napipigilan yan. Ano pa? Sabihin nyo sa mga tao sa inyo na huwag mo nang gumamit ng internet kung naka-wifi kayo para masolo nyo yung bandwidth, no? Wala mo nang manonood ng Netflix, wala mo nang mag-download ng mga mag-update ng mga apps. Basta, siguraduhin nyo na sa inyo lang yung internet.
Isang oras lang naman yun eh. Okay? Ano pa? Sakto, alas 7 mag-start ako. So, agahan nyo. Mag-abang kayo agad ng link, no? Pasok agad. Okay? So, mas maganda, required ko hanggat maaari, cellphone gagamitin sa .it at yung Gmeet nandyan sa desktop or laptop. Para pag sagot mo. Ang sagot? Letter A. Letter B. Yan na. Nakikita ko yung kamay nyo dapat. And same time, bukas yung camera during exam. Ginagawa ko na yan dati pa, apat na semesters na, tatlong semesters na. Wala naman ako masyadong problema. Okay? Alin yung magkakaproblema, tingnan natin kung anong magagawa natin. 40 items yun. 40 items lang yun. No? So, siyempre, multiple choice. Alam nyo na kasi wala namang ibang choice option dun sa Kahoot kundi multiple choice. 40 items, multiple choice, eksakto 1 hour. Ang re-reviewin nyo, kukuha na ko ng mga sagot. Chapter 1. Chapter 2. Kasi ito din sa 3 na to, part 2 na nga to ng 3. Yan yung kukuha na natin exam. Hindi lang yung handouts ang aralin nyo, pati yung mga recording, tsaka yung mga YouTube links na nandun sa classroom nyo. Kukuha din ako doon. Kunyari, saan pinanganak si kalimutan ko to. Yung isang inventor doon, nilagay ko, nakalimutan ko yung sikat. Ngayon lang siya sumikat. Si Nikola Tesla. Ngayon lang siya sumikat nung mamatay siya. Pero nung panahon na nabubuhay siya, talagang kawawang-kawawa siya. Yung maganda yung sinare ko sa inyo recording, video links doon eh. Panoorin nyo. Okay lang, best ko pinapanood yun kasi na-appreciate din. Kaya nagkaroon ng Tesla Motors eh. Yun yung nagbigay ng respeto kay Nikola Tesla. Okay, in honor. Okay, Tesla Motors, sikat na sikat sa ibang bansa yun. Mga electric cars yan eh. Okay. Wala pa tayong electric cars dito kaya hindi sila pwede mag-market dito. Anyway, ayun. 40 items lang yan, daming opportunity na kasama dun yung periodic table, di ba? Under ng chapter 2 yung periodic table elements, di ba? Hindi matandaan. Anyway, basta kung ano yung chapter 1 and 2, doon ako kukuha ng tanong. Okay na? Any more questions before mag-picture taking? Wala na? Wala naman po, sir. Okay, so yun. Ayan, test lang. Stop recording muna bago picture taking na parang hindi nakikita na ibang section. Share ko na sa kanila to.